Ay, sagulan. Ano mo nang magawa? Basa ni Kagi Wahid, daan na matuwid ko. At Tagalog pa naman bago sa sagulan niya. Kinarudyo sa kapagumal sa political party, ano mo pagawa Tagalog ni Kagi Wahid niya. Huwag kang mamangka sa dalawang awak. Parakil ni koleksyon ni paborito namin ni Sir Sammy base commander. Parakil ni Tagalog na kapakayan na niya kolektahan siya sa libro. Kumara na libro ni Kagi Wahid mga Tagalog no mga English na mapakay makalunod niya sa pagkuha dictionary ni English no Tagalog. Well, yung pick-up line si Kagi Wahid. Si Kagi Wahid pa niya, tinto-tinto, lugar. Naninindag, sampungan, siya man sa kinanggarbag sa masukuan na kinanggobernon na niya, kinagwa sa bar. Kasi Kagi niya, napasanga po niya lugar. Marakli sakripisyo din. So, ito kurang namin mga base commanders na niya. Ya, kasalasali na front commander yun na niya si Commander Gordon na kinatagabukin sa Sagunan. Bali, Sagurato, dalawa actually yung kinumbine natin dahil wala na po tayong oras para sa convention na ito. Kahapon no ay pinagsunod natin yung Maguindanao del Norte doon sa Talayan, yung Maguindanao del Sur sa Talayan, Maguindanao del Norte dito sa atin. Today, pinagsabay ho natin yung Special Geographic Area na mayroong 8 munisipyo, 63 na barangays. And then yung Cotabato City na mayroong 37 na barangays. Para ho, maisa lang dahil wala na ho tayong panahon na i-push back pa yung convention na mangyayari. So, kaya ho yung mga nandito ay local government officials, estimate ng secretariat ng partido sa mga darating na tao. Pero ganun pa man ho ay ginawa ng paraan na makalagay ho tayo ng mga tables dyan sa labas para ma-accommodate pa rin. Ha? Opo, ganun tayo kadami. Hindi tayo nagkakasya sa venue. Ulitin ko lang ho, maraming salamat. Ang paulit-ulit po natin sinasabi ay ang pagtatayo ng political party na Bangsamoro Federalist Party ay hindi salungat at ito ay naaayon pareho sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at saka yun po Bangsamoro Organic Law. Saan po sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na kasi pag isa lang ang partido, maging Communist Party of Bangsamoro. Kagaya ng China, na isa lang ang political party, the Communist Party of China. O kaya magaya tayo sa USSR, na Communist Party of the USSR lang ang pwede. Bawal na lahat ng party. Hindi ko pwede yun. So, talagang sa peace agreement pa lang ay nakalagay na magtatatag ng maraming political parties. May mga practical na rason ho na naipahayag na sa maraming okasyon kung bakit kailangan magkaroon ng political parties. Ang una ho ay mas practical na magkaroon ng isang political party lang na siya ang magdadala sa lahat. So wala akong political party na ganon sa ngayon. So kailangan natin na may iba-ibang partido na pwedeng makasama yung makasama natin. So yun ang mga practical. Pangalawa ho ay sa BOL, kapareho ng CAP, ini-encourage ng BOL yung pagkakaroon ng maraming principle na political parties. Ganon din ho. I-emphasize po natin, plural yung pagkasabi, political parties, merong S. Kasi maraming political parties. Bakit ho? Kasi doon sa pagtatayo ng parliamentary form of government, importante merong political parties dahil dinesign mo talaga yung ating gobyerno sa Bangsamoro na parliamentary na magkaroon ka ng political parties kung gusto mo maging significant na political player doon sa parliament. Paano ho mangyayari yun? Dahil ho yung pagboto at pagiging miyembro ng kandidato doon. Pangalawa ho ay sectoral at saka reserve seats. So kung miyembro ka ng sector na ito,
in-endorso ka ng isang organization o kaya political party wing doon sa sector na yon, pwede kang kumandidato at maging kabahagi ka ng parliament. Yun ho ang pangalawa. Pangatlo ho, lahat ng kanyang nominee ay madala niya. Yun ang reality. Pero from a political, practical computations kung ano yung lalabas na boto, talaga kung mahirap gawin yun. So, yun ho ang pinaka-importante. Ibig sabihin, sa BUL, sinasabi niya na kung magkaroon tayo, ano ang daan papunta doon? So, meron pagpirma ng comprehensive agreement on the Bangsamoro, pagpirma ng annexes, pagkakaroon ng transition commission na magre-recommend sa Congress ng proseso na yun. Kasama ho sa pagkakaroon ng regular government yung eleksyon. So, itong eleksyon na darating ay pinirmahan natin yan. Nag-agree tayo niyan. At doon sa eleksyon na yon, dahil parliamentary system siya, magkakaroon ka ng political parties. So yun ho, ang gaya ng sinasabi niya, ini-encourage niya na magkaroon tayo ng political parties. So hindi ho bawal yun. So yun ho ang unang tandaan natin na hindi ito bawal. Parehong gobyerno at MILF nag-agree dito na magkakaroon ng political parties. So yun ho ang importante. Kaya ho sa atin, malinaw naman na pinapahayag natin na yun yung ginagawa natin. Hindi tayo salungat doon sa yung gains and peace process, yung nakuha na natin, i-secure na natin yan. So hindi tayo yung sisirain yung ano yung nakuha natin. Kasama ho sa mga nakuha natin yung form of government na meron tayo. Ito yung Bangsamoro Parliamentary System of Government. So kasama ho sa puprotektahan natin yan. Pangalawa ho nakuha natin ay yung nakuha na natin ang mga provision doon sa wealth sharing. Ayun. Pangalawa ho, sa lahat ng oil and gas na makikita sa Bangsamoro, maghahati tayo ng 50-50 sa national government. So, halimbawa, nakahukay tayo ng oil o kaya natural gas sa Ligawasan, meron tayong partner na gumawa niyan, yung kikitain doon ng gobyerno, hati tayo. Kalahati sa kanila, kalahati. Ang isang halimbawa ay Bangsamoro Police. Ang isa sa mahirap na arguments sa Bangsamoro Police ay merong constitutional provision na isa lang yung police, national in character at national in scope, civilian in character. So, ang question, pwede bang i-regionalize? Ibig sabihin, decision making ay maging regionalized, hindi national. Ang argument ng national government, hindi pwede. Kasi national in scope. Kung gawin natin ito, hindi galing sa atin. Kasi, ilan lang tayo? Sabihin na natin 10 million ang Bangsamoro. 120 million ang Pilipinas. Buo. So, hindi talaga tayo mananalo sa gano'n. So, pwede lang gawin kung ito ay amyendahan ng Constitution, mananalo kung tayo lang ang mag-advocate. So, ibig sabihin, kailangan marami tayong kakampi. Kaya tama ho yung sinasabi ni Presidente kanina, yung partido natin, dapat hindi founded sa pakikipag-away. Kasi kung hindi, ang itayo na lang natin, boxing team. Sumama tayo dun sa panawagan ng federalism. Kasi lahat ng region sa Pilipinas gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Nakahalintulad nung sa atin, pati share sa resources na parang kagaya sa atin. So kung magsama sa atin yan, maging kaibigan natin, sigurado natin sa peace agreement. Pangalawa ay gamitin yung paraan ng federalismo para makuha natin yung mga hindi natin nakuha. So yun ho ang logic ng partido natin kung bakit ito ay Bangsamoro Federalist Party. So yan ho ang kailangan maipaliwanag natin sa mga kasama natin. Kasi minsan, yung mga iba na nagre-rely sa Marites, pag nakita nila blue, kaaway na kaagad. Hindi naman po. Lahat tayo ay gusto natin, yung nakuha natin, hindi na maalis sa atin. Pangalawa, yung hindi natin nakuha ay may paraan na makuha pa rin natin. So yun ho ang maiksing paliwanag doon sa rationale ng ating political party. Dahil ang pundasyon nito ay prinsipyo ng partido natin. Ang paraan mo dyan ay itong last budget deliberation para sa 2026 na budget. Naglaan na ho sa JAP ang 21.5 billion ng pondo ng UPMO.
yun ho ay gugugulin sa mga kasama natin ng mga caucus para hindi na nag-aaway doon sa anong pondo ang gamitin sa kanila. Yung pondo ng para sa LGU kunin natin, hindi na mangyayari ko yun. Pinaghiwalay na ho ng current na government sa MAR para klaro ang konti-konti na lang yan, magdidesisyon na ho yan para maging isa na lang yung partido ng dalawang probinsya. Sa Cotabato City, ganoon din ho, patuloy yung dialogo dito. Yung mga kapitan halos nandito na sa atin lahat sa partido natin sa Cotabato City. Sa SGA, ganoon dito. Halos lahat ng barangays ay nasa partido na natin doon sa atin, sa mga kasama natin. Lahat tayo, yung partido natin, huwag na tayo makipag-away. Kasi hindi natin kailangan yun. Hindi naman talaga tayo tinayo na partido para makipag-away. Kailangan natin marami tayong kaibigan. Parang nangyayari sa parliament. Maski na konti lang kami na magkakasama sa parliament, pero marami kaming kaibigan doon sa loob. Kaya pag nagbotohan, nagkakalabitan lang kami ng mga kaibigan natin na nananalo ang boto nung tinatayuan natin. Hindi dahil tayo ang dominant na party, kundi marami tayong kaibigan. So yun o ang kailangan natin. Ganito rin yung eleksyon. Kagaya nung sinasabi ni Mayor Dato Magdo Singson, pastura kahapon, yung isang tao na inaway mo, merong asawa yan. Hindi na may kabit. Hindi na natin bilangin yun. Meron siyang nanay, may tatay siya, may mga kapatid siya, may pinsan siya, may naging kaklase siya sa eskwelahan. Meron siyang organization na kasali siya. So pag inaway mo yan, marami ka ng boto na mawawala sa iyo. So hindi pwedeng i-underestimate yung isa lang ang taong inaway mo. Kailangan lahat mo noon ay kaibigan natin. Pag kinaibigan natin, reverse lang yung mangyayari. Lahat noon makukuha natin. So yun ho ang panawagan natin sa lahat na tayo. Tayong lahat, makipagkaibigan tayo sa lahat dahil ito ho ay botohan. So, sino ang mananalo ay yung mas madaming nakuha boto. Ang iboboto ng tao, siyempre yung kaibigan niya. Hindi mo maniboto yung kaaway mo. So, tayo ho ang dapat na may pinakamaraming kaibigan na partido. So, sa muli, yun ho ang tandaan natin lagi. Kailangan marami tayong kasama, marami tayong kaibigan. At ngayon, nagpakita ho yung maraming kasama natin na mga LGUs, nagpakita maraming mga kaibigan natin, yung 7 organs ng Cotabato City, nandito. Lahat ho ng sectors ay nandito. So, pakiramdam ho namin, talagang yung partido natin ay unti-unti nang lumalakas. At pagdating ng eleksyon, hopefully, inshallah, tayo ho ang magkaroon ng mas maraming tinatawan sa parliament para tayo ang makapili kung sino ang magiging chief minister. At pag nangyari ho yun, ang sabi ni Mike Mitimbang, alam na. Alam na sino ang magiging chief minister. So muli, maraming salamat ho. Magandang umaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.